So ayun na nga, good afternoon naman to everyone. So alam nyo na ang nangyari sa Miss Universe competition. O 'di ba? Kumusta naman ang pinagagawa nila sa Miss Universe competition? O 'di ba? Sinong makakatanggap na hindi nakapasok si Philippines, si Miss Philippines sa top 5 sa Magic 5 ng Miss Universe? Eh sobrang galing naman ng tao, 'di ba? Syempre kung sino yung deserve talagang dapat ipasok ko 'yun sa top 5. Hindi naman namin sinasabi o hindi ko sinasabi na dapat siya ang nanalo. Ang sinasabi lang do'n dapat kasali siya sa top 5, sa Major 5, sa Magic 5, which is bakit hindi nila ginawa. Tapos may mga lumabas na mga screenshot na sasabihin nagkamali daw lang sila ng post. Hello! Sensitive 'yun o di kaya napakaimportante nung mga bagay na 'yun tapos sasabihin niyo nagkamali ng pagpa-post sa sa IG, Instagram ninyong website or application na 'yan. 'Di ba, sinong niloloko ninyo, mga sarili niyo? Hello! 'Pag mga fan kayo ng ng pageant, beauty contest, beauty pageant, hindi niyo 'yan basta-basta maloloko na pinagsasabi ninyo na na nagkamali, nagkamali. 'Pag mga importanteng bagay, hindi mo puwede sabihin na nagkamali. Ano kayo? Hello? 'Wag nga kayong pinagloloko yung mga sarili ninyo. Yung mga puwede pa maloko ninyo mga hindi beauty pageant lover o yung mga hindi masyadong mahilig sa pageant. 'Yan, maniniwala agad 'yan sa mga pinagsasabi ninyo na nagkamali kayo ng post, nagkamali kayo ng ganito. Tumigil nga kayo, pati yung mga vlogger pinagtatakpan yung kamalian ng Miss Universe organization na sabihin niya nagkamali tapos eto na, ano ito, binayaran kayo para magsabing quiet na ta's move on tapos pinagtatakpan niyo ang mali. Ganyan, diyan pumapasok yung salitang kailan nagiging mali ang tama. Yan yon, nagiging mali ang tama kasi nga yung tama na imbis na pinost ng maayos at tama, hindi, ginawa nilang mali. So pinagtatakpan, dyan yung sinasabing yung tama, ginagawang mali. Dahil nga pinopolitika, malay ba natin, pumasok yung pera dyan, binayaran sila, nagbayad ng malalaki yung mga bansa para ilagay sila sa top na ganyan. O, 'di ba? Tapos, siyempre, kapitan system, kung sino ang malakas, dahil ang may-ari niyan ay organization ng Thailand o natural, o kung sino yung ka-close nilang bansa, yun ang ipapasok nila dyan sa kanilang competition na yan para manalo. Di ba? Huwag nga silang ang ano-ano nila, napaka-deserving ng tao, napakatalino, ang galing ng mga execution, ang galing ng mga padamit, hindi nalilate, napaka-professional. Tapos yung iba, hindi nga magagaling kumeme, hindi nga tingnan mo nga yung mga damit nila, tapos yung pasarela, kung sinasabing pasarela man yan. Tapos pagdating sa Q&A, malalaman mo talaga kung sino yung magaling at hindi. Tapos, syempre, pumapasok na dyan kung sino yung pinasok nila dyan, yun ang bibigyan ng madali na question. Tapos yung hindi na bibigyan or the else bibigyan ng mahirap na question, yung mga kagalit nilang mga kandidata or kanilang bansa. 'Di ba? Wag nga silang masyado silang sa sarili nila. Kaya, ay nako, tumigil-tigil kayo. Wag kayo nagpapaloko diyan sa sa organization ng Miss Universe na yan dahil nga sari-sarili lang din naman sila, sila lang din naman naglolokohan. Ay syempre, negosyo nga naman yan. Kung sino mas malaking pinasok na pera, natural, yun ang ipapanalo nila at yun ang bibigyan ng mataas na highest position dyan sa pa-Miss Universe nila. Diba, kaloka? Ikaw mismo ang makakapagsabi na, bakit hindi pumasok? Ang galing-galing ng tao. Parang ano lang yan basta hinaluan talaga ng politika at ginawang negosyo, ayun na ang ayun na nga, lumabas sa tawas, my God, sabi ko na nga 1 minute live lang 'to, Diyos ko Lord, uuwi na ako tapos ayun na nga. Ay, hello friendship, good afternoon. Guys, thank you so much sa sabi ko 2 minutes lang ako. Anyways, shout out sa 2. Kaloka talaga. Uuwi na ako. Nag-live lang ako for Miss Universe kasi gusto ko lang, eto na ha. Okay, sige, ituloy-tuloy ko na, sabi. Ayun, naiinis lang ako. O, sige nga, ano nga comment ninyo doon sa nangyari na Miss Universe Competition 2023 sa 72nd Miss Universe Competition? Ano masasabi ninyo sa cooking show ng Pa-Miss Universe organization, 'di ba? The worst top 5 and the worst
cooking show and pageantry. Miss Universe, akala ko ang cooking show lang ay Miss Universe, ay Miss Grand International. Diyos ko Lord, naging cooking show din yung ano, Miss Universe. Kaloka, di ba? Arlene Moscat Ferrante, hello friend. Shout out, kineme, ganon. Jennifer Miller Roses, hi, good afternoon. Ano masasabi ninyo sa pakineme ng Miss Universe, di ba? Halatang halata, alam na alam nyo naman kung sino ang mananalo. Hindi naman mananalo. Hindi ko question, I'm not questioning Miss Nicaragua as a being winner of 2023 title holder. Hindi ko siya question, she deserve. Eh, kung talagang deserve niya, I deserve. Ang question ng mga Pilipino at kina-question ko, bakit hindi nakapasok ang Philippines sa top 5? Yun lang naman ang sinasabi doon, ang issue doon eh. Kasi hodang yan, bakit nawala siya sa top 5? Eh napakagaling naman ng tao, napaka-deserve. Kumbaga sa cum laude siya, ang summa cum laude doon or magna cum laude. Diba? Hindi sinasabing pinaglalaban doon na maging corona si Michelle. Hindi. Ang sinasabi doon, dapat nakapasok yon sa top 5. Kasi hodang fourth runner-up siya o third runner-up o first runner. Diba? Sino magsasabi nun? Kaya kaloka lang, diba? Kaya yung Miss Universe organization na pag-aari ni Kun An, yung taga-Thailand na billionaire, third billionaire ng Thailand, si Kun An, yung may-ari ng Miss Universe. Ayan, na politika na naman ang Miss Universe, natural. Kung sino yung nagbigay dyan ng malaking pera na bansa, yan, natural, papasok sila dyan. O di kaya, dahil may-ari si Kun An ng Miss Universe, natural yung Thailand na bansa niya, ipapasok niya talaga dyan. O napansin nyo ba yung screenshot ng Pilipino? O, ang kasama doon sa top 5, si Philippines, hindi sa Thailand. Tapos, pagdating doon sa second part, nawala na si Philippines, ang pinalit si Thailand. Kasi nga, kinuking show na sa loob. Kasi nga, ang may-ari, gusto nila makapasok yung manok nila. Natural lang yun, di ba? Kung sino yung manok ninyo at bet ninyo, ipapasok ninyo yon. O, pinasok niya na, kaya nawala si Philippines. Napaka-obvious. Tapos sasabihin ng mga vlogger, itong mga vlogger dito, ano din to eh. Sabi nila, oy, mag-move on na kayo. Mag-move on daw. Tapos, nagkamali lang daw ang pagpo-post sa Miss Universe. Hello, lokohin yung mga sarili nyo, lokohin yung mga lela nyong panot. Ang sasabihin nyo, nagkamali ng post, magkakamali ka ba doon? Sensitive na part yun. Hindi mo pwedeng magkamali yun kasi very important yun pag nag-post ka. Alam na alam nila yan. Very aware sila dyan. Tapos sasabihin, nagkamali. Wag nga ako. Tumigil-tigil nga kayo. Ito ng mga vlogger, malamang binayaran yung mga pinagtatakpan nila yung Miss Universe organization. Pinagtatakpan malamang, binayaran, pinadala sa GCash, bayad ko yan sa'yo para ipagtakpan mo kami sa mga pagkakamali para hindi masira ang credibility namin, para hindi masira ang pangalan namin, para hindi kami makeme, mabuli ng mga tao. Hoy, hello, wag nga kayong vlogger na nga kayo. Yan tinatawag ng mga vlogger, mga sinungaling, o 'di ba? Sinungaling kasi sinungaling na nga organization, pinapagtakpan na. Yan yung tinatawag na kinkonsentidor, kinukonsente ng mga vlogger yung mali ng organization. Kasi nga, ayaw magpa-whistleblower. O, diba? Yung whistleblower, binibigyan ng pera para manahimik, para sabihin, move on na kayo kasi talo na yung manok ninyo. Walang ganon. Ang Pilipino, pag sinabing laban yan. Pag alam nilang deserve yung kanilang candidate para sa Miss Universe na yun, para sa top na mga ganyan, ipapaglaban nila yan. Hindi naman yan aarte lang dyan, hindi naman magsasalita yan ng basta-basta lang para sabihing pinaglalaban nila yung mga kineming ganito. At saka Pilipino, mabilis mag-move on yan. Kung talagang deserve na talo. Pero pag alam nilang panalo, ay talaga kukuda yan. Talaga namang eme yan ang eme. O di bawag nga silang ayoko kay Arlene Ferrante Muscat. Totoo naman yan si Kunan, si Becky. O, diba, sabi nila, peace lang daw, wag lang daw mangbuli. Hello, tumigil nga kayo? Hoy, Miss Universe Organization.
Paano hindi kayo mabubuli? Kasalanan niyo din naman yan. Kayo lang din naman gumagawa ng para mabuli kayo, no? Di ba? Kung gumagawa ba naman kayo ng mabuti, hindi kayo ikikeme mga tao. Kahit ng mga international people, yung mga foreigner, binabash nga kayo dahil ang pangit-pangit nga ng decisions ninyo doon sa ano. Tapos sasabihin ninyo, tumigil, wag mabubuli. Ay, nako, tumigil ka. Yung kunaan na yan, di ba? Mula talaga yun nung pumasok siya, naghawak siya ng Miss Universe organization mula nung pumangit na talaga ang Miss Universe. Kasi hinaluan na ng mga Becky, hinaluan na ng mga nanay. O di ba? Sana hindi niya inalaw yun. Pwede naman sana. Kaso lang, may ginawa na ngang Miss Universe, Mrs. Universe. Ibig sabihin, yung mga nanay pwede na sumali doon sa Mrs. Universe na sarili nilang competition. Tapos may Miss Queen International para naman yung sa mga Becky na doon kayo sasali. Dapat kasi, pinanatili na lang nila na puro mga single yung sumasali sa Miss Universe. Although sinasabi naman nila dapat walang discrimination, inclusivity. Ibig sabihin ng inclusivity, kahit sino, kahit kailan, kahit saan, pwede nang sumali ang kahit na sino. But still, yun nga ang sinasabi, nirarab nila yung para lang doon sa single na competition. Di sana, kung talagang tinanggal na lang sana nila yung Mrs. Universe competition. Tapos yung MIQ, yung Miss Queen International, Miss International Queen, na para sa mga Becky, sana tinanggal na lang yung competition na yan para diyan na lang sila sumali sa Miss Universe kasi pwede naman pala talaga lahat, 'di ba? O 'di ba? O 'di ba? Edi sana walang gulo, walang away, hindi sila connection. Paano naman? Grabe, 'di ba? At saka ito din naman yung nagsasali. 'Di ba kung ikaw nanay, ikaw na lang magsabi sa sarili mo, "Oops, wag na, hindi na ako sasali diyan. Kasi nanay na ako, doon na lang ako sasali sa Miss Universe." O 'di ba? Ikaw na lang mag-isip sa sarili mo na, "Uy, pang mga single lang 'yan, hindi na ako sasali diyan sa Miss Universe kasi pang mga single lang 'yan." O yung mga Becky, sasabihin naman nila, "Ay, hindi na ako sasali diyan kasi may sarili naman kaming pageant, international pageant pa yun, doon na lang ako. Ipaubaya ko na lang yun sa mga single." O 'di ba dapat gano'n? Ito rin mga yung mga sumasali diyan, mga atat din, ako masabi lang na sumali sila sa Miss Universe kasi highest ranking na yung Miss Universe competition sa lahat sa buong mundo. Hi! Hello, Ma'am Perlita Tumanda Agape. Nice meeting, happy to watch. Ayun na nga. Hello po sa mga katawas. Yes, katawas. Ito, Ma'am Perlita, ikaw ba pag sinabihan ka ng Miss Universe Philippines na sumali ka sa Miss Universe, sasali ka? 'Di ba? Kasi sabi nila, lahat daw pwede nang sumali. Pwedeng bata, pwedeng matanda, pwedeng tomboy, pwedeng bakla, pwedeng nanay, pwedeng kahit sino pwede nang sumali. O ikaw ba, pag binigyan ng pagkakataon, gusto mo sumali sa Miss Universe, Ma'am Perlita? 'Di ba? Kasi kung ikaw, mag-iisip ka na lang, ay, hindi na ako sasali dyan kasi may asawa na ako, may edad na ako. Di kaya, ay, hindi na ako sasali dyan kasi sa iba na lang ako sasali, doon na, pabayaan ko na lang yung sa mga single. O 'di ba dapat gano'n. Hindi yung, Diyos ko, pumasok na dyan si Kunaan, yung may-ari na Miss Universe na bagong naghahawak, yung nakabili. Nagkanda, gulo-gulo na yung Miss Universe organization. Nagkagulo-gulo na, nag-resign na yung mga dating president, yung nangangasiwa dyan. 'Di ba? Kaloka yung mga strategies nila, kaya nagluluto lang din naman sila, nagko-cooking show lang din naman sila ng beauty contest, ay hindi pa nila nilubos-lubos. Sana inano na lang nila. Sana pinanalo na lang talaga nila yung Thailand. Kasi yun naman talaga, 'di ba? Ang gusto nilang mangyari, manalo ang Thailand. Kaya ito din yung mga vlogger, sinasabi niya, ay, panalo na yan si Thailand kasi ang tagal na rin naman yan, 1987 pa sila huling nanalo. Hoy, hello! Kahit pa 100 taon na yan silang hindi na nanalo, kung hindi naman sila deserve at deserving naman ng ibang kandidata o di kaya deserving ni Philippines, ay bakit ba ipipilit? Kaya yan tuloy nahuhuli kayo nahuhuli kayo na nandadaya kayo ng kayo, paano hindi kayo ookrayin ng mga tao, 'di ba? Ay, hello, Simmer Nasir. Hello, sir. Hello, Simmer Nasir. Shout out and good afternoon to you. Where you from? Where you from? Sabing ganun. Ayun na nga, hindi ako pwede. Marami akong varicose. 'Di ba? O, 'di ba? Ikaw na rin may sabi ni Mama Perlita. O, alam mo na sa sarili mo na kahit bibigyan ka pa ng pagkakataon na sumali sa beauty contest,
hindi mo na gagawin kasi ikaw na lang din mahihiya na hindi ka sasali kasi mga may varicose ka na. O, di ba, winner? Ay, hello! Shout out, Miss Barmali Mondal of India Country. Hi, shout out to your neighborhood in India. Ayan. Ma'am Perlita Tumanda, tama po kayo. Yes, 'di ba? Kaloka lang talaga yung Miss Universe organization. Tingnan mo. Yung mga pinost ko sa ano, yung mga pinost ko sa YouTube, sa Instagram, tapos sa ano, sa Facebook. Nagagalit sila sa akin. Nag-emoji sila yung galit. O bakit? Ayaw nila na ano sila, ayaw nilang sinasabihan sila na, "Hoy, bakit ninyo pinapapangit ang competition, ang pageant, ang beauty contest? Bakit ninyo pinapagtakpan yung mali?" 'Di ba? Kasi nga dahil binayaran kayo o kung hindi man kayo binayaran, ay naku malamang may bayad diyan kasi hindi niyo yung pagtatakpan kung hindi niyan kayo binayaran. Alam niyo naman ang mundo ng vlogger, pera-pera lang 'yan. O pag binayaran ka, o 15,000, 10,000, malaking bagay yon. Kaya ang gagawin mo, ay ako, susundin mo yung gusto niya. Eh, gano'n talaga ang mundo, no? Gano'n talaga ang mundo ng tao, pera-pera lang yan. Kaya wala tayong magagawa dyan. Ha, 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 sabi naman Perlita, kaloka. Ay, di ba? Ikaw ba naman, ikaw ang pinakamagandang maglakad. O, syempre, criteria for judging, maganda maglakad. Pangalawa, ay, ikaw yung napakaganda ng damit, fit na fit sa'yo, ang ganda ng design. Tapos, pag itatabi mo na siya sa lahat, ikaw may pinakamagandang design. O, tapos sa swimsuit, sa bathing suit, sa swimwear. O, diba, pak na pak. Tapos tas nakatanggap ka pa ng 3 award, yung major award, yung Workforce Change, yung fan boat, tapos yung silver, yung Carnival Festival, kineme, ganun. 'Di ba nga, dito nga sa atin sa Pilipinas, pag nakatanggap ka ng 3 major award, automatic kasama ka na dun sa ano, sa top 10 nila or sa top 5 nila. Hindi ka na mawawala dun. Tapos yung international competition, ikaw na nakatanggap lahat ng award tapos ikaw pa yung hindi kasali sa top 5. Ano 'di ba, lokohan? 'Di ba kaloka yung mga ano nila? Miss Arlene Muscat Perante, doon na lang tayo sa pwede ang edad, edad natin. Ligwak tayo dyan. Tama. Tama. Eto nga si Miss Muscat Perante. Yan ha, tingnan mo ha. Yan, kahit dalawa na ang anak niyan, pero ang ganda pa rin ng legs niyan. O, di ba? Walang varicose. O, walang wrinkles. Ang ganda pa rin ng balat. Parang dalaga pa rin. Pero siya na mismo nagsasabi, na kahit pwede siya sa beauty contest, kahit siya na nagsasabi na hindi na siya pwedeng sumali sa Miss Universe. Kasi siya na mismo yung nakakaalam na kung pwede siya o hindi. Yun yung sinasabi ko na pinapaliwanag ko. Kung alam nyo sa sarili ninyo na hindi na kayo dyan pwede, wag na kayong sumali. Mahiya na kayo sa sarili ninyo na, oops, wait lang, hindi na ako pwede dito kahit na qualified pa ako, kahit na maganda ang katawan ko, sexy pa ako, kahit na sobrang ganda ko pa, ang payat ko, ang slim ko. Diba kayo na mismo mag-iisip ng kung sino yung dapat sumali dyan. Tapos, kung gusto talaga sumali, dahil mundo nyo yan, masaya kayo dyan, edi sumali kayo doon sa Mrs. Universe. O, di ba? May mga pagano naman talaga eh. O, di ba? O, Mrs. Kapitan, may gano'n. Mrs. Mayor, keneme. Di ba? Doon kayo sumali. Hindi yung in-offer lang sa inyo, uy, sumali ka dito. Uy, sali naman talaga. Hindi, uy, sana, ipaubaya ko na lang yan sa mga single kasi total pang kanila naman talaga. Diba? Be considerate. I-consider niyo yung mga taong nandoon na karapat-dapat. Wag na kayong kineme. Hindi yung ma-experience nyo na para sabihin nyo, ay, at least na-experience ko sumali sa ano. Na-experience mo nga. Pero kasi, hindi ka na bagay doon. Ikaw na mag-isip. Diba? Wag nyo masyadong enjoy yung sinasabi o yung kasabihan o yung salitang inclusivity. Kasi ang inclusivity, meron din yang limitation. Hindi lahat, pag sinabing inclusivity, hindi lahat pwedeng sumali dyan. 'Di ba? Ay, nako, pwede ba? Kaya, hoy, gising-gising, Miss Universe Organization. Ayusin nyo yung pageant ninyo, nasisira ang credibility ninyo, nasisira ang pangalan ninyo, dahil kayo rin mismo ang sumisira sa brand ninyo, sa pangalan ng organization ninyo. Ang tagal-tagal kaya yung iningatan ng ano ng mga naunang presidente ng Miss Universe. Imagine mo, inabot na yun ng 72 years bilang isa sa pinakamatanda na pageant sa buong mundo. Tapos nung binili lang ni Becky ng Thailand, si
kunan, ayan na, nasira na ang lineup, nasira na ang strategy, so nasira na ang diskarte ng Miss Universe, hindi na maayos ang pagpapatakbo, pati yung mga candidate, ayan, kaya wag kayo magtaka kung talagang sinasabihan kayo, mga cooking show kayo, kasalanan nyo din naman yan eh. 'Di ba? Ay naku, kaloka talaga ang mundo ng tao 'no, basta talaga pera ang usapan, ay naku, walang kakaibigan, walang kamag-anak, walang boyfriend-boyfriend, walang girlfriend-girlfriend, walang nanay, walang tatay sa pera, 'di ba? Ganun lang 'yon. Kaya ay nako, winner talaga. Doon na 'di ba kaloka? Shout out sa 300,000 viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, gamit ang hashtag Isanderford na yan. Ayun, 'di ba? Kaloka lang. At 'di ba, guys, napansin niyo ba sobrang kinis ko? Sabi. Na-enjoy ko naman talaga. Ayan, shout out kay Facebook, shout out kay Meta. Kasi may dumami yung mga pa-filters niya, in-enhance niya, ginandahan niya. Ay, dapat lang, no, kung pwede nga lang, linggo-linggo kayo mag-enhance, magdagdag ng mga pa-filters ninyo para naman ma-enjoy ng mga nagbablog. Kasi, no, para naman maganda mga itsura. Kasi, Diyos ko, tsaka, katulad ko, tsaka na nga ako pag hindi ako gagamit ng filter. Ako, kumusta naman, di ba? Kailangan, ano din, in-enhance sa business, sayang naman yung pinag-effort namin dito, tapos ang mukha namin, iisa lang. So, dapat, damihan nyo yan para ma-enjoy at magtagal naman kami sa platform ninyo. Diyos ko, kaloka, di ba? So, yun, ganyan. Para, nakaka-high blood yung Miss Universe, di ba? Tapos sasabihin na, move on na daw. Hello, kayo ang mag-move on sa mga katarantaduhan ninyo. O mga, ano kayo, mga epal kayo. Masyado kayong, ano, so, hindi magagamit sa inyo. Alam nyo ba, bumoto kaya ako sa Miss Universe. 6 na beses akong bumoto. O, una, may libreng isang star doon sa boto sa sa Miss Universe application. Nagboto ako, isa libre yon. Tapos, bumoto ulit ako. 3 star yung binili ko, 48 pesos yung 3 star. O, pagka after 3 days, bumoto ulit ako, bumili ulit ako ng 3 star. Tigta 3 star lang kaya kong bilhin eh. Kasi gusto kong sumuport kay Michelle D. Kasi gusto kong manalo siya. O pagka after 3 days, bumoto ulit ako, 3 star ulit ang binili ko. Hanggang sa maka-anim ako na boto. Bali, ilang star yon? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 star yung nabili ko kasi 48. O 48 times 6. O ilan yon? Ewan ko. Mahina ako sa math, hindi ako magaling sa math. Bobo lang ako sa math. Ayun na nga. Oh, 'di ba? Nag-effort ako doon. Nag-effort ako, 48 pesos, 3 star yon. Tapos nag-download pa ako ng Miss Universe application. O, first time ko lang bumoto sa Miss Universe dahil kay Michelle D. First time ko yung bumoto ng bumili ako ng star. Tapos, gano'n lang mangyayari, dudugasin lang nila, lulutuin lang nila yung laban, tapos sasabihin nila, move on. Hello, kayo ang mag-move on. Ayusin yung mga ninyo, papageant ninyo para hindi kayo nakikeme. Nawawala ng saysa yung ninyo, pangalan ng Miss Universe. Natutulad na kayo sa ibang organization na sa ibang papageant na, hay nako, lagi na lang nasasabihin sila, ay cooking show, wag na kayo magpadala dyan ng candidate kasi ang candidate nyo kakawawain lang. Diba totoo naman? Padala kayo ng candidates, kakawawain, hindi naman ipapanalo, tapos ilalaglag lang, tapos sasabihin naman, we did our part for the competition, but still, they are not fair for the said competition. 'Di ba? Saan ka naman lulugar doon? Ang tsaka-tsaka ng mga nila. O gano'n talaga. Kakaloka lang sila, 'di ba? Pero 'di ba? O 'di ba? Congratulations din naman Miss Universe kasi yan yung stage niyo no, napakaganda, napaka-glossy. Ang ganda ng lightning, ang ganda talaga. Wala akong masasabi sa stage. Sobrang ganda, parang Miss Grand International. Ang ganda. Pero, ang ganda nga ng ninyo, stage ninyo, cooking show naman kayo, kinook nyo naman ang niluto nyo naman ang laban ngayong 72nd anniversary ninyo or labanan ninyo sa Miss Universe. Diba? Sinong mae-eme sa inyo? Naku, tumigil nga kayo, kaka-high blood kayo eh. Ganyan. Kaya ay nako, wag kayo mag-expect na bukas sa isang linggo nakamubo ng mga Pilipino, mga tao. Hindi no, pag-uusapan kayo niyan hanggang sa susunod na taon ng Miss Universe, isang taon niyang ibabash kayo at pag-uusapan kayo. Kasi kasalanan nyo yan. 'Di ba? Napakataas ng tingin sa inyo ng mga Pilipino, napakataas sa inyo ng tingin ng mga
pageant, mga lover pageant, pagkatapos sinira nyo lang dahil sa mga kineme ninyo, dahil gusto nyo lang talaga maipasok yung mga, etong gusto nyo, etong gusto nyo. Yan, kaya wag kayong wag. Eme, ayun na nga, ang ganda-ganda ng swimsuit, ang ganda ng evening gown, tapos ang ganda ng performance, o 'di ba, ang ganda ng lakad, ang talino, napaka-professional. Tapos, 'di ba, gaganunin mo lang, kakawawain mo lang, tapos ang ganda ng national costume. Hoy, bihira na kayo makakakita ulit ng katulad ni Michelle D para lumaban at para manalo sa kompetisyon na yan. Bihira na makakakuha ng Pilipina na ilalaban ninyo na magaling, matalino, at magso-survive sa competition na yan at yung maraming pera para mabili niya yung mga gusto niya para sa sarili niya sa labanan. Bihira na yan, no? Diyos ko, suntok sa ba, mga after 10 years ulit kayo makakakuha kung sino man yung makukuha nyo, napakaswerte. Bihira yan, hindi taon-taon nakakapagpadala kayo ng ganyang kaganda, kagaling at di kalibreng kandidata para sa Miss Universe. O, diba? Tas lulutuin lang, kaya wag kayong Ayun na nga. Okay, guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-attend ng aking 51st live edition on Facebook. At ba, napakahaba na ng journey ko inabot na ako 51 live. So thank you so much for your support. Thank you so much today for witness my 51st live edition. Sabi nga, kapag masakit ang tiyan, masakit ang ulo, don't forget to take Jessie. Walang hapdi sa tiyan. Ingat. Ayan. Thank you so much. Bye! Thank you so much and see you on my 50-second live edition on Facebook on Saturday. Okay? Bye!